Chapter 6. Sinimulan agad ang shooting ng Bulaklak ng Pag-ibig mula sa panulat ng batikang Senerisa, ang tinuturing na reyna ng manunulat sa romansa. Isang lalong kilalang couturier ang lumikha ng disenyo ng kanyang fairy gown na lalong nagpalutang sa ganda ng kanyang mukha at katawan. Wala nang maaring idaing pa si Gina sa kanyang launching movie. Pati ang press ay sinubaybayan ng bawat magagandang eksena ng pelikula. Relax ka lang, Gina. Madalas sabihin ni Carlo sa dalaga sa tuwing magpapasimula sila ng shooting sa araw-araw. Relax naman ako, Direk. Natutuwa ako sa iyo at natural na natural lahat ng acting mo. Hindi ako nagkamali sa pagpili sa iyo na ilunsad ko. Kaya nga ayoko mabigo ka, lalo kung pinagbubuti na yung pagharap ko sa kamera. Gina, siya nga pala, mamaya sa pag-uwi ihahatid kita. May mahalaga tayong pag-uusapan sa inyong bahay. Aba sige Direk. Ngayon lamang ito pupunta sa kanila. Ayaw sana niya pero nakakaya namang tumanggi sa iyong direktor. Saka hindi naman sa ibang lugar kadadalhin kung hindi sa mismong bahay ninyo. Nakadistract kay Gina ang pahayag na iyon ni Carlo. Ilang ulit-ulit siyang nagkakamali. May isang eksena pa na 8 take inabot. Disappointed ang ibang members ng cast pati na ang crew. What's eating you, Gina? Hindi nakatiis ay tanong ni Carlo. Sorry Direk, para kasing hindi ako makapag-concentrate eh. Ano problema? Pag-ibig? Tanong ulit. Naku Direk, hindi. Wala lang. Sorry, pipilitin ko nang hindi ma-distract. Pangako ni Gina. Nagpa-pack up si Carlo ng alanganing oras. 3:00 pa lamang at malayo rin ang biyahe mula sa Zambales hanggang Maynila. Mang Jess, Gina, nagbago na ako ng isip. Hindi na kita ihahatid sa inyo. Gina, pupunta na lamang ako mamayang 9:00. Ikaw ang bahala. Si Mang Jess na lang ulit ang bahala sa iyo. Malayo rin ang Zambales sa Maynila. Pasado 8:00 na rin ang tumating si Gina. Inay, paparito raw si Direk ngayon. May maipapakain ba tayo sa kanya? Pero naman kahit papano, sagot ni Aling Lydia. Malapit na bang matapos ang pelikula mo? Oho itay, baka 1 linggong shooting na lamang at post-production work na. Pumasok sa kanyang kwarto si Gina at bahagya nakakapahinga lamang siya nang dumating si Carlo. Pinatuloy ito ni Aling Lydia. Kinausap ni Mang Anton na noon ay nakakalakad-lakad na rin ng maayos. Malakas ng itay ng dalaga. Lumabas si Gina, naka-shorts lamang siya at maluwang na blouse. Magandang gabi, Direk. Gina, ang presko mo naman sa suot mong yan. Bagay sa'yo. Kasi naman Direk, maghapon ako naka-fairy costume. Balot na balot ako. Pag uwi ko'y lagi ako naghahanap ng komportable na damit. Naupo siya sa sopang kaharap ng kay Carlo. Direk, ang tungkol sa pinarito ninyo, sabi niyo may pag-uusapan tayo, tungkol ba saan? Tungkol sa iyo, Gina. Hindi ko na matiis to. Kailangan malaman mo na ang nasa sa loob ko. Gusto kita, Gina. I love you. Direk, binibiro niyo ako. Hindi ako nagbibiro, Gina. Pakasal ka sa akin. Sabi na nga ba niya? Ang mga tingin nito, ang pahawak-hawak sa kanya, ang pagpisil sa kanyang palad sa tuwing mahawakan nito iyon ay nagpapahiwatig ng ibang damdamin kaysa sa artista-direktor na relasyon. Hindi naman ako naghihintay ng sagot agad, Gina. Maaari ako maghintay. Direk, nabigla ako. Hindi ko to inaasahan. Kunwari sagot niya pero nag-aapuhap siya ng sasabihin dito. Bibigyan kita ng sapat na panahon, Gina. Hanggang sa matapos ang pelikula, maipalabas at malaman natin ang outcome. Siguro na may mahaba ng panahon yun. Ikaw ang bahala. Tanging nasabi niya matapos mag-isip ng kaunti. Hindi na nagtagal to at hiniling na lamang na sabihin kina Aling Lydia at Mang Anton na alis na siya. Kaya nang lumabas ang inay ng talaga, dahil ang refreshment ay nakaalis na to. Bakit ang dali? Inay, bising tao si Direk. Ano raw kailangan at hindi pa nasabi sa set? Bumuntong hininga si Gina at tiningnan ng ina. Nagpahayag ng pag-ibig, inay. Oh, alam naman yung hindi na ako maaring magmahal pa sa iba. Hindi kita pinangungunahan, Gina, pero si Arnold ay nakakompromiso na sa iba. Ewan ko ba, Nay? Bakit umaasa pa ako sa kanya? Parang hindi na ako magiging maligaya sa piling ng ibang lalaki. Sobra kang sentimental, anak. Ngayon lamang kita papayuhan ha. Huwag puro ang puso ang gagamitin mo, anak.
Isali mo yung isip, hindi ka naman maliligaw pag ganun. Kung isip ang papairalin ko, sasagutin ko na si Carlo, inay. Mayaman, direktor at may kakayahang gawin akong malaking artista. Pero ang alam ko, hindi ako magiging maligaya sa kanya. Ikaw na ang bahala. Ako na may nagpapaalala lamang. Nasa iyo pa rin ang huling pagpapasya. Malungkot na nasundan ng tingin ni Gina ang tumalikod niyang inay. Naintindihan niya ang payo nito na parang nga rin sa kanyang kinabukasan. Pero hindi natuturuan ng puso. Kung ano ang nakakaukit doon ay siyang dapat masunod. Nagpatuloy ang shooting. Katulad nga ng pangako ni Carlo, wala na tong binanggit na anuman tungkol sa kanyang ipinahayag na pagmamahal kay Gina. Natutuwa nga ang dalaga dahil hindi nito sinamantalang pagpapahayag sa site ng shooting. Formal na nagpunta pa to sa kanilang bahay. Ibig sabihin, iginagalang niyan talaga si Gina. Isang hapong nagpapanibago ng setting ng mga lights ang lighting director ay sumilong sa ilalim ng isang malagong na puno si Gina. Malilim doon at maraming kasamahan siyang doon din nagpapahinga. Isa sa kanila ang nagbabasa ng dyaryo nang matapos siya hiniram ito ni Gina. Yan ang gusto ko riyan sa Star newspaper eh. Lahat ng sinehan sa Metro Manila nakalagay. Maaga raw tayo magpapakap kaya pwedeng manood ng sine. Oo nga, sagot ng isang beat player, samantalahin natin dito sa Maynila ang ating shooting. Ako rin, sabi ni Gina. Yayayain kong best friend ko. Manonood din kami mamayang gabi sa last full show. Buklat siya ng buklat at naraanan niya ang society page. Nakita niya agad ang malaking litrato ni Edna at nakaset inay litrato ni Arnold. Mabilis niyang binasa ang balita. Kaunti na siyang himatayin. Mabuti na lamang at malakas na ang pagpipigil niya sa sarili. Nakasulat ng malinaw doon, ikakasal ang dalawa sa darating na linggo. Nang maiayos na niya ang damdamin, hinagilap ng kanyang mga mata si Mang Jess. Na makita ito ay kinawayan. Hindi siya tumayo at pakiramdam niya ay mabuway ang kanyang mga tuhod. At baka mabuwal siya ay malaking kahiya-hiya. Nakita niyang palapit na ang kanyang manager. Bakit iha? Hindi siya nagsalita at inabot niya rito ang dyaryong kinalalathalaan ng masakit na balita. Binasa to ni Mang Jess. Natuloy din ha? Parang walang anumang sabi ni Mang Jess. Tiniklop ang dyaryo at inihatid sa isang bangkong naroroon. Mang Jess? Good riddance, diba? Ngayon ituluyan mo na siyang kakalimutan. Try to get him out of your system now for good. Tumango ang dalaga. Hindi talaga siya makapagsalita. Nasa lalamunan pa niya ang malaking bigig na yon na kung magsasalita siya, baka mabulala siya ng iyak. Ayaw niya mangyari yun. Sige, kaya na si Direk. Baka magsisimula na ang shooting. Tumango si Gina at itinuon ang paningin kay Carlo. Ngayon ay gusto niyang tingnan ang kanyang direktor sa tamang perspective. Pag-aaralan niya, sisikapin niyang ibaling dito ang kanyang paningin. Magagawa kaya niya? Ayos sumagot ng kanyang isip, lalo na ang kanyang puso. Shoot na tayo? Yes, Direk. Ngumiti siya at tumingala sa direktor. Gina? Higit ni Carlo ang paghinga at titig na titig sa dalaga. Buong pagmamahal. Tayo na, doon tayo. Inabot niya ang palad ng dalaga at tinulungan tumayo at marahang pinisilyon. Nakatitig pa rin sa dalaga. Gina, malapit na tayong matapos. Makahulugan ang kanyang ngiti. Malapit na nga, pero bago dumating yun ay marami akong gustong sabihin sa iyo at ipagtapat. Ang nakaraan mo? Walang halaga sa akin kung ano man yun. Ang mahalaga ang ngayon, ang ating bukas na mag-asama. Hindi lamang yun, may iba pa ako na at ako naman na masasama sa iyo sa bahay namin, Carlo. Ikaw ang bahala, Gina. Nang hapong iyon ay sumama si Carlo kay Gina sa bahay nito. Wala si Mang Anton at Aling Lydia. Pina-check up ng kanyang inay ang kanyang itay. Nasaan ang mga kapatid mo? Nasa school pa yung sumunod sa akin. Pero sa Dino ay check na nasa paligid lamang. Bukas sa tong bahay eh. Ganun ba? Halika tuloy ka, Carlo. Naupo ang direktor. Ikukuha kita ng maiinom. Mainit eh. Salamat. Nang magbalik si Gina ay nakalagay na sa tray ang 2 tall glasses of lemon drink. Lalo ako nauuhaw pag ganyan ang ipapakita mo sa akin. Inabot agad ni Carlo ang namamawis na lamig na cold drink. Magkasalo silang uminom. Kinakabahan si Gina at hindi niya alam kung itutuloy pa niya ang pagtatapat kay Carlo tungkol sa kanyang kalagayan ngayon na nagmamahal pa rin ng matapos samantalang ikakasal na sa iba ang lalaking pinag-uukulan niya noon. Gina, bakit ka nakatitig sa akin ng ganyan?
Dahil nga sa aking ipagtatapat sa iyo. Hindi na maibabalik ang nakaraan, Gina. Kaya hindi na kailangang buklatin pa ang nakasara ng aklat ng buhay mo. Hindi to nakaraan, Carlo. Ang nasa dibdib ko'y pangkasalukuyan. Napatingin si Carlo sa dalaga at nakita niya ang paghapis sa mukha nito. Kung makakagaan sa dibdib mo'y makikinig ako, Gina. Si Arnold, siya ang lalaking pinakaiibig ko, Carlo. At ako rin ang pinakamamahal niya. May pananagutan na siya, Gina. Umiling ang dalaga. Kung ganun, ano pa ang pumipigil sa iyo upang magpakasal? Pumitid na siya sa isang babae. Sa ibang babae at ikakasal na sa linggo. Kasunod noon ay pinagtapat ni Gina ang lahat-lahat kay Carlo. Pati ang simula ng kanilang pagkikita hanggang sa dumating nga siya, si Carlo sa kanyang buhay. Paano ngayon, Gina? Matatanggap mo ba ako? Isang babaeng nagmamahal ng labis sa iba? Napatungo si Carlo. Masakit sa kanya ang pangyayaring yun. Hindi bali ko nakaraan na ang pag-ibig na yon, pero sariwang-sariwa pa at hindi basta makakalimutan. Ngayon, alam mo na bakit at tubili ako natanggapin ang napakaganda mong alok? Sa kabila na siya ikakasal na sa iba, nananatili ka pa rin nagmamahal sa kanya. Hindi ko mapigil ang sarili ko, Carlo. Kahit sa lahat ng pamantayan ay napakaswerte ko na dahil pinag-uukulan mo ng pag-ibig. Wala na ako masasabi pa, Gina. Siguro ang maari ko na lamang gawin ay maghintay. Hintayin mamatay ang pagmamahal mo sa Arnold na yon at ibaling mo sa akin ang iyong pagtingin. Sana nga magawa ko yun, Carlo. Bispiras ng kasal ni na Arnold at Edna. Huling shooting day naman ni na Gina. Ang eksena ay kasalan din. Ikakasal ang Fairy, si Gina sa kanyang nobyong Tagalupa. Maganda si Gina sa kanyang kasuotang pangkasal. Handa na rin ang magiging groom, ang mga abay pati na pari. Bali garden wedding to. Handa na rin ang altar na gagamitin sa hardin at ang kulang na lang ay si Direk. Nasaan ba si Direk? Tanong ng cinematographer na inip na rin. Tinawagan ko na sa bahay sa kanyang hangout sa bahay ng mga kaibigan pero hindi ko mahagilap. Katwiran ng PM na nakaupo sa isang silya sa di kalayuan. Anong sabi ni Mother? Wala na rin siyang alam basta maaga pa'y umalis na. Sabi nga'y magpapahanda ng maraming pagkain para sa atin. Bale parang handaan sa kasalan. Dapat kanina pa narito ang mga pagkain, hindi pa nga naayos sa mga taga-props eh. Sus ko, init na ako sa pangkasal na to. Hubarin ko muna kaya? Pawisang sabi ni Gina. Aba wag naman, saway ng makeup artist at taga-bihis sa kanya. Mahirapan naman tayo mag-ayos na muli. Konting tiis na lang. Oo nga, hindi naman pwedeng hindi darating si Direk, ang bidang lalaki. Nahanap ng isang corner na malamig-lamig si Gina at naupo ron. Muling dinala siya ng kanyang alaala kay Arnold. Para pa niyang nakikita itong papalapit sa kanya. Nakangiti, buka ang mga bisig at tanda siyang yakapit hagkan. Nagbalik din sa kanyang isip ang huling pag-uusap nila at talagang kakausapin na nito si Edna. Tatapatin na wala siya kahit kunting napagtingin na sa dalaga. Dahil siya, si Gina ang tunay na mahal nito. Humampas ang hangin, mainit din ang dala nito. Nagpukaw siya sa kanyang pag-iisip. Napatingin siya sa dakong set. Nakita niya nakatayo dun si Carlo, nakatitig sa kanya. Hindi niya namalayang dumating na pala to. Inut-inut na siyang tumayo at mabigat ang dibdib. Dapat nang matapos ang mga huling eksena para makauwi na siya. Para dun tumangis dahil sa kinabukasan, hindi na niya aasahan pang maangkin ng binatang mahal dahil libusan na itong naangkin ni Edna. Ready ka na ba, Gina? Nakangiting tanong ng direktor. Tumingin siya kay Carlo. Nakangiti ito pero malamlam ang mga mata. Para bang bagong galing sa pag-iyak? Yes, Direk. Carmen, tawag ni Carlo sa makeup artist. I-retouch mo si Gina. Yes, Direk. Lumayo siya kay Carlo at nagbalik sa dressing room. Dapat kunan ka rin ni Direk pang na-retouch na kita. Sa init ng panahon huhulas na naman ang makeup mo. Sana nga. Ang init ng damit ko eh. At ang bigat ng aking dibdib. Gusto niyang idugtong. Pero ano ba sa makeup artist kung ano ang nararamdaman niya? Ang mahalaga lamang dito gawin ng kanyang tungkulin, ang pagme-makeup. Napagmasdan ni Gina ang kabuuan niya sa salamin. Si Arnold na lang ang kulang at magiging happy bride na siyang talaga. Gina, hindi pwedeng expression supposed to be happy ka dahil magiging asawa ka na ng Tagalupa. Pagkaraang i-defy mo ang iyong fairy na hari at reyna. Pagkatapos, hayaan at mukha kang namatayan. Highlight pa naman ang eksenang kukunan. Oo nga, Carmen. Sa init lang yan.
Pagharap ko mamaya sa camera ay beaming happy bride na ako, makikita mo. Kaya, tiyak niya, mahirapan si Direk. Kakain siya ng maraming rolyo na pelikula para maging perfect ang eksenang to. Sumungaw ang assistant director at si Bobong. Gina, teka na. Sige, lalabas na kamo. Teka Gina, pupulbusan kong ilong mo at nangingintab na? Pinupulbos na ito ni Carmen at napangiti ang dalaga. Naalala niyang usapan nila noon ni Mang Jess na pwedeng-pwede siyang artista sa pelikula. Hindi lamang sa radyo. Noon ay imposible, sabi niya. Hinipo pa niya ang kanyang pangong ilong na yon. Pero ngayon, wala pang 3 taon ay artista na nga siya sa kabila ng kanyang pangong ilong. Napatingin sa kanya si Carmen. O hayan, ganyan dapat ang ayos mo sa kasal. Maganda ang ngiti. May naalala kasi akong isang nakakatawang eksena. Pabayaan mo Carmen, yung eksenang yun ang alalahanin ko sa oras ng kasal ko sa aking leading man. Lumakad na siya, nakaayos ang lahat pati ang peking pare. O Gina, dito na. Hatak siya ng assistant director. Pumesto siya at umagapay sa bida. Sa tabi nito sa di kalayo ay nagbibigay ng instruction si Carlo. O dry run, practice pati blocking. Sigaw ng assistant director. Umayo si Gina at pinagbuti ang konsentrasyon para hindi maging malungkot ang kanyang mga mata at mukha. Nagsimula ang kasal. Siki ang giling ng kamera at lahat ng paraan ay ginagawa ni Gina para mapanatiling masaya ang kanyang mukha. Artista siya. Ang isang artista ay dapat marunong magtago ng tunay na damdamin at magaling magpagkunwari. Cut! Malakas sa sigaw ng direktor. Direk, bakit? Tanong agad ni Gina. Alam niyang uulit na naman sila dahil hindi niya narinig ang kasunod ng salitang cut. Dapat ay kasunod na yun ang salitang print. Gina, wala kang kabuhay-buhay. Paano natin matatapos to? Ngayon ka pa ba magkakaganyan? Pagkatapos na maisali na natin ang buong pelikula sa Cannes? Talagang ang hinuli ko ang parting to. Dahil sabi ko tamang-tama at nakapture mo na ang gusto ang dapat maging damdamin mo. Mahina pagsasalita ni Carlo na nasa harap niya pero parang mga sigaw iyon sa kanya. Hiyang-hiya siya sa napakabait niyang direktor at mangingibig. Gina? Itinaas ito ang kanyang mukha sa pamamagitan ng pagsapo ng ilang daliri sa kanyang baba. Umiiyak ka? Carlo, higbi niya. Sorry, kung ano-ano kasing iniisip ko. Pinahid ni Carlo ang huluha sa mga pisngi ni Gina. Concentrate Gina, kalimutan mo muna si Arnold. Siyang iniisip mo, hindi ba? Tumango siya. Bukas ang kasal niya sa ibang babae, di ba? Alam mo na nga pala. Kalimutan mo muna siya pwede. Ngayon ko lamang ito hihilingin sa'yo. Pagkatapos ng eksenang to, yung iyon na si Arnold. Pagngiti ni Carlo. Oo, kanyang-kanya na para isipin, para iyakan at para piliting kalimutan. At titingnan na lamang niya ang kabutihan ni Carlo. Higit pang karapat-dapat ang katauhan nito para ipalit niya kay Arnold. Ang problema lamang hindi niya to iniibig. Nakawalong take si Carlo bago na perfect ang wedding scene. Gina, dito pa sa huling eksena mo ako pinahirapan. Daing ni Dante ang kanyang leading man. Ikaw lang ba? Lalo na ako. Sambot naman ni Carlo. Direct tapos ang last scene, pwede na ba natin kainin ang mga props na handa? Umiling si Carlo at hinanap si Carmen. At nang makita ay kinawayan. Carmen, i-retouch mo ulit si Gina. Pati buhok. Direk, di pa ba tapos na? Tanong ni Gina. Gusto kong pakunan ka ng stills. Nasaan ba ang ating stillman? Tatawagin ko direk. Voluntary naman ang PM. O nasaan si Padre Judas? Ang mga abay, dali. Pakumpas-kumpas si Direk habang palingon-lingon. Nang mai-assemble na ang buong wedding entourage sa pelikula ay lumakad ito. Sandali lang, may kukunin lang ako at babalik agad ako. Ako rin ang magdedirect ng still. Umayos ang lahat at maya-maya pabalik na si Direk. May dalawang kasunod sa kanya. Hindi pansin ito ni Gina. Ang buong kamalayan niya ay nakatuon sa kung saan. All lights, camera, sigaw ni Direk. Napalingon si Gina sa dakong kanan niya. Kay Dante. Gaano ang kanyang pagkagulat ng iba ang nakatayo sa kanyang tabi. Arnold? Ako nga Gina. Narito ako Gina, ako ang maid of honor mo, di ba? Gaya ng usapan natin noon. Direk? Ngilit ang kanyang luha na napalingon sa direktor. Nakaupo si Carlo sa director's chair at pangiting itinaas ang kanyang kamay. Direk, hindi ko maintindihan.
Tumayo si Carlo at lumapit sa kanila. Gina, ayoko makitang habang buhay na balungkot ang aking bidang babae. Never. Pero wala na si Edna. Naisip daw niyang hindi rin siya liligaya kung sa buong buhay niya kasamang isang lalaking wala namang pag-ibig sa kanya. Si Arnold naman ang sumagot. Hindi ka nagbibiro? Hindi maaring biruin ang sakramento ng kasal, iha. At ang pari naman ang nagsalita. Aba hindi, iha. Sideline ko ang kasalan kanina. Ngayon, ang ibabayad dito ni Direk ay para sa simbahan. Tandaan mo ang para kay Cesar ay para kay Cesar. Sabi sa banal na aklat, di ba? Arnold. Tinawad siya ni Arnold sa bewang at hinapit sa kanya at hinalikan siya. Aba, teka muna. Awat ng pari. Wala pa tayo sa eksenang yan. Hindi pa ka nagsisimula ang kasal? Marami ang tumawa. Marami ang nakikipagsaya kay Gina at kay Arnold. Walang tumawa ang ngumiti man lamang para kay Carlo na tumalikod na sa eksenang iyon para pahiri ng ilang buti laluhang nakapiglas din sa kabila ng kanyang pagpipigil. Dahil ganoon niya kamahal si Gina. Wakas. At dito na po nagtatapos ang kwento ng pag-ibig ni Gina at Arnold. Na ba kayo nag-enjoy at na in love? Samahan niyo po akong muli sa mga susunod pang nakaka-inspire at nakakakilig na mga kwento ng pag-ibig na aking ibabahagi. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. God bless us all.